Isang magandang araw sa bawat isa sa inyo, mga mag-aaral mula sa Baitang Pito. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at handa sa panibagong araw ng ating pag-aaral. Pero bago tayo magpatuloy, nais ko sana kayong kwentuhan ng isang kwento mula sa banal na kasulatan o sa Biblia. Ito ay tungkol kay Haring Solomon at ang dalawang ina na halaw mula sa Unang Hari, Kabanatang 3, mga talatang 11 hanggang 16 hanggang 28. Noong panahon ng paghahari ni Haring Solomon, dumulog sa kanya o pumunta sa kanya ang dalawang ina. Ang sabi nung unang ina, yung nakapulang damit, ang sabi niya, "Mahal na hari, kami pong dalawa ng babae na kasama ko ay nakatira sa isang bahay. Ako po ay nanganak at buhay ang aking sanggol at pagkaraan ng ilang araw ay siya naman ang nanganak. Kaya lamang po, mahal na hari, kagabi ay hindi ko namalayan na yung kanyang sanggol na patay na ay inilipat niya sa aking tabi at kinuha niya sa akin ng aking anak. Hindi ko po napansin yon. Hinga lamang nang nagising ako, nakita ko na hindi siya yung aking anak." Sumagot yung ikalawang babae. Sabi niya, "Nagsisinungaling ka. Akin ang sanggol na buhay at patay na ang iyong anak." Habang nakikinig si Haring Solomon, iniisip niya, sino kaya sa dalawang ina na ito ang nagsasabi ng totoo? Sabi niya doon sa unang ina, "Sabi mo kanina, buhay ang iyong anak at ang kanyang sanggol naman ay patay na." Gayon din, sinabi ni Haring Solomon doon sa ikalawang ina, yung nakadamit na kulay berde. Ang sabi mo din, ang iyong anak ay buhay at ang kanyang sanggol ay patay na. Hindi malaman ni Haring Solomon, kaya ang sabi niya, kung ganon, ang naisip kong pagpapasya o gagawin kong hatol, hatiin na lang yung anak, yung sanggol na dala nyo. Umiyak yung babae, yung unang ina. Yung ikalawang ina, ang sabi niya, basta ako, kung yun ang pasya po ninyo, pamapayag ako na hatiin ng bata. Kaya ang ginawa ni Haring Solomon, tinawag niya isang sundalo, pinakuha niya na isang tabak, at akmang sasaktan na yung bata para hatiin. Subalit, sumigaw yung unang ina. Ang sabi niya, "Mahal na hari, wag po." Sabi niya, "Di bali na po mawalan ako ng anak, di bali na po akong mawalan ng sanggol, pero wag niyo po siyang patayin." Alam niyo ba, nung oras na yon, ang sabi ni Haring Solomon, "Meron na akong pasya, meron na akong gagawin." Ang sabi niya doon sa sundalo, "Kunin mo ang sanggol at ibigay sa unang ina. Dahil ang aking pagpapasya ay nakabatay sa ganitong paraan. Walang ina na hahayaang masaktan ang kanyang anak." Yung pasya ni Haring Solomon na yon, yung hatol niya na yon, yung kanyang desisyon na yon, ay nabalita sa buong kaharian at sa iba pang mga lugar. Naging tanyag si Haring Solomon sa kanyang katalinuhan, sa kanyang mga pasya. Iniisip kasi ni Haring Solomon na bago niya gawin ang isang bagay, kailangan niya itong pag-aralan. At higit sa lahat, sinasanggunin niya ang bawat desisyon, ang bawat pagpapasya, sinasanggunin niya to sa Diyos na may likha sa kanya at sa atin. Tayo ngayon ay magpapatuloy na sa ating aralin ang kahalagahan ng mabuting pagpapasya. Gayunpaman, mga anak, mananatili pa rin tayo sa ating layunin na ipapaliwanag ang kahalagahan ng mabuti o makabuluhang pagpapasya sa uri ng buhay. Bilang pagbabalik-aral,
Noong nakaraang linggo ay pinagawa sa inyo isang gawain kung saan kinailangan ninyong mamili sa pagitan ng mga bagay na may halaga sa inyo. Nakikita niyo yung larawan na yan. Gayun din, sinubukan din ang inyong kakayahan na magpasya sa mga pangyayaring hindi ninyo maiiwasan na kailangan ninyong gumawa ng agarang pagpapasya gaya ng nakikita sa larawan. Yang dalawang gawain na yung mga anak, sana ay natapos niyo na at naipasa niyo na sa inyong mga ESP teacher. Ngayon naman ay gagawin natin at pag-aaralan natin ang gawain dalawa kung saan may tatlong sitwasyon na hango sa mga moral dilemma. Ito ay mga sitwasyong nagpapahayag ng dalawang magkasulungat na posisyon na kinapalolooban ng dalawang magkaiba o nagtutunggaling pagpapahalaga o values. Sa gawain ito, ay piliin ninyo ang pinakatamang sagot batay sa mga sumusunod na mga tanong. Isulat ninyo ang inyong mga sagot sa papel at sabayan ninyo ako sa pagbasa anak ng mga sitwasyon. Dilema bilang isa. Sabayan niyo ako mga anak ha. Si Mira ay panganay sa 5 magkakapatid. Ang trabaho ng kanyang mga magulang ay pagsasaka. Ang nais ni Mira ay makapagtapos ng pag-aaral, ngunit sa hirap ng kanilang buhay, hindi kayang suportahan ng mga magulang ang kanyang pag-aaral, kaya naman nagpasya siyang mamasukan bilang kasambahay sa Maynila upang makapag-ipon. Labis ang nararanasang hirap ni Mira sa dami ng trabahong kanyang ginagawa araw-araw. Ngunit, hindi sumuko si Mira para sa kanyang pangarap. Lahat ng hirap ay kanyang tiniis. Lumipas ang ilang taon, nakapag-ipon na siya ng malaking halaga, kaya laking tuwa niya sapagkat makapag-aaral na siya. Isang araw, tumawag yung kanyang ama at sinabi nito na gusto niyang bumili ng kalabaw dahil hindi na niya kaya ang magawain sa bukid. Ito ang mga tanong. Ano ang dahilan ni Mira sa kanyang pagluwas sa Maynila? A. Upang makapag-aral ng kolehiyo sa Maynila. B. Upang makapagtrabaho at makaipon ng pera para sa pag-aaral. C. Upang sundan ang kanyang magulang na nasa Maynila. At D. Upang makalayo sa hirap ng buhay sa kanilang pamilya. Nasusundan niyo ako mga anak ha, sabayan niyo pala ako. Sa ikalawang tanong, sa iyong palagay, meron bang karapatan ng ama ni Mira sa kanyang naipong pera? Tingnan natin mga anak, ang pagpipilian. A. Meron. Dahil siya ang ama ni Mira. B. Meron. Dahil may utang na loob si Mira sa kanyang ama. C. Wala. Dahil ito ay pinaghirapan ni Mira para ilaan sa kanyang pag-aaral. At D. Wala. Dahil hindi naman ang ama ang nagtrabaho para dito. Ikatlong tanong mga anak. Kung ikaw si Mira, paano mo maipapaliwanag sa iyong ama na kailangan mo ang pera na iyong naipon? A. Sasabihin sa ama na nang mayroong paggalang na ang pera ay inilalaan mo sa iyong pag-aaral upang makatulong sa inyong pamilya. B. Sasabihin sa ama na mas mahalaga ang pag-aaral kaysa sa pagbili ng kanyang kalabaw. Letter C. Sasabihin sa ama na maliit pa lamang ang pera na naipon upang hindi na ito hiramin. At letter D. Ibibigay na lang ang pera sa ama
upang hindi ito magalit kahit hindi na matuloy ang pag-aaral. Ngayon naman, tunghayan natin ang dilema bilang 2. Sabayan niyo ulit ako mga anak ha, sa pagbasa ng mga sitwasyon na ito. Si Angelo ay nag-iisang anak na ulila na sa magulang. Simula nang mawala ang kanyang mga magulang, tanging si Lolo Fredo na lang ang tumatayong kanyang tagapag-alaga. Kaya naman, mahal na mahal ni Angelo ang kanyang lolo. Nangako siya sa kanyang sarili na lahat ay gagawin niya, masuklian lamang ang sakripisyong ginawa ng kanyang lolo para maitaguyod lamang siya. Si Angelo ay nagtatrabaho sa isang pabrika at sapat lamang ang kanyang sahod sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Isang araw, ang kanyang lolo Fredo ay nagkasakit at dahil sa kakapusan ng pera, hindi ito madala sa ospital kaya lumubha yung kanyang karamdaman. Labis na nanlumo, nalungkot si Angelo at hindi alam ang gagawin kaya nagpasya siyang umutang sa kanyang amo ngunit hindi siya pinautang nito. Habang siya'y naglalakad pauwi, hindi niya napigilan ang pagbuhos ng kanyang mga luha at sa kanyang paglakad mga anak ha, may natapakan siyang isang pitaka. Dali-dali niya itong binuksan at laking gulat niya sa kanyang nakita. Ang pitaka pala ay naglalaman ng malaking halaga. Kaya labis ang kanyang tuwa sapagkat may paggagamot at madadala na niya sa paggamutan ang kanyang lolo Fredo. Mas pinili ni Angelo na gamitin ang perang kanyang napulot sa pagpapagamot sa kanyang mahal na lolo kaysa ibalik ito sa nagmamay-ari. Ito ang mga tanong, mga anak. Ayon sa nabasang istorya, ano ang dilema na pinagdaanan ni Angelo? A. Kung kanino niya dapat ibalik ang pitaka na napulot. B. Kung dapat ba niya itong pulutin o dapat ba niyang pulutin ang pitaka na nakita sa daan. Letter C. Kung dapat ba na ibigay sa Lolo Fredo ang pitakang napulot. At letter D, kung dapat ba niyang gamitin ang pera na napulot sa daan upang mapagamot ang kanyang Lolo Fredo. Ikalawang tanong sa dilema bilang 2. Masasabi mo bang tama ang naging pasya na ginawa ni Angelo? A. Oo. Dahil hindi naman niya kilala ang may-ari ng pitaka na napulot niya eh. B. Oo. Upang mabilis na mabigyan ng lunas ang sakit ng kanyang Lolo Fredo. C. Hindi. Dahil kahit siya ay nangangailangan, dapat ibinalik pa rin niya ang pitaka at huwag gamitin ang pera nito. At letter D, hindi. Dahil para naman sa kanya ang pera na nasa pitaka. Ikatlong tanong sa dilema bilang 2. Kung ikaw si Angelo, gagawin mo rin ba ang ginawa niya para sa kaligtasan ng iyong mahal sa buhay? A. Oo. Dahil nais ko na matulungan ang mahal ko sa buhay. B. Oo. Dahil wala namang ibang makakaalam ng gagawin ko. C. Hindi. Dahil alam ko na kahit kailangan namin ito, ay mali pa rin kunin ang pera ng ibang tao. At letter D, pwede rin para maging mas mabilis na mapagamot ang aking mahal sa buhay. Ngayon mga anak, darako tayo sa dilema bilang 3. Ito ay hango sa dilema ni Lawrence Colbert.
Sabayan niyo ako mga anak, ha? May dalawang magkapatid na lalaki na nasangkot sa isang malaking gulo. Nagpasya silang iwan ang kanilang lugar at magtungo sa ibang lugar. Nangangailangan din sila ng pera. Si Carl, ang mas nakatatanda, ay pumasok sa isang tindahan upang magnakaw at nakakuha siya ng 10,000 piso. Si Bob naman, ang mas nakababata, ay nagtungo sa isang retiradong lalaki na kilala sa pagiging matulungin sa mga taong naninirahan sa kanilang lugar. Sinabi ni Bob o sinabi niya rito na siya ay may malubhang karamdaman at kailangan niya ng 10,000 piso para sa kanyang operasyon. Nakiusap si Bob sa matanda na pahiramin siya ng pera at nangakong ito ay babayaran kapag siya ay ganap ng gumaling. Kahit hindi pa ganap na kilala ng matandang lalaki si Bob, ay pinahiram niya ito ng pera. Si Carl at si Bob ay nakatakas na may hawak na tig sa 10,000 piso. Ito na ang mga tanong mga anak sa dilema bilang 3. Ayon sa istorya ng magkapatid, kanginong kilos ang maituturing na mas masama? A. Ang ginawa ni Bob. Dahil niloko niya ang matandang tao na marahil ay nangangailangan din ng pera upang mabuhay. B. Ang ginawa ni Carl. Dahil ninakawan niya ang tindahan na naghahanap buhay ng maayos. C. Parehas lamang na ito ay masama dahil ang kilos na ginawa ng magkapatid ay parehong hindi mabuting kilos dahil ito ay pandaraya sa kanilang kapwa. At letter D, higit na masama ang ginawa ni Bob kaysa kay Carl dahil nagpanggap siya na may sakit. Ikalawang tanong mga anak, bakit kailangan sumunod sa batas ang mga tao sa lahat ng pagkakataon? A. Upang maging mapayapa ang ating pamumuhay na nagbibigay lugod sa Diyos. Letter B. Upang mahuli ang masasamang loob at mabawasan ang masama sa paligid. Letter C. Upang makilala tayo ng mabuting tao at makatanggap ng papuri sa iba. At letter D, upang may magawa tayong kabutihan sa ating kapwa at ito ay masuklian. Ikatlong tanong sa dilema bilang 3. Ano ang pananagutan ng magkapatid na sina Bob at Carl sa kilos na kanilang ginawa? A. Pananagutan nilang ibalik ang mga pera na kanilang kinuha sa tao. Letter B. Pananagutan nilang humingi ng tawad sa mga tao at sa Diyos sa kanilang masamang gawain. Letter C. Mayroon silang kaparusahan na dapat pagbayaran dahil sa maling kilos. At letter D, lahat ng nabanggit. Mga anak, sinabayan niyo ako sa pagbasa ng mga 3 sitwasyon, mga moral dilemma, at nataladyaan ang mga pagpipilian ninyong mga sagot para sa mga ilang katanungan. At sa ating pagwawakas, sa ating pag-aaral sa araw nito, nais kong sabihin na ang inyong buhay bilang mga kabataan at bilang mga mag-aaral ay kumakaharap sa iba't ibang mga sitwasyon
o mga pangyayari kung saan masusukat at magagamit ang inyong mga kakayahan sa pagkakaroon ng mabuting pagpapasya. Kaya bilang mga estudyante, bigyang pansin ninyo ang mga gawain na sa inyo ay pinapagawa dahil nakatitiyak ako na ito ay makatutulong sa pagpapaunlad ng inyong pagkatao, lalo na sa pagkakaroon ng mabuti at makabuluhang pagpapasya. Maraming salamat sa inyong pakikiisa, grade 7. Salamat sa panahon. Salamat sa inyong pagdalo sa ating pag-aaral sa araw na ito. At wala kaming hangad na inyong mga guro, mga magulang, kundi ang patuloy kayong maging mabuting tao at magkaroon kayo ng magandang buhay. Ang pagpapala at pag-iingat ng Diyos ang sumaati nawang lahat. Paalam sa inyo.